Kung hindi ma-veto yung mga items na yon, I think kung ma-sign yung budget as is, that will be challenged in the Supreme Court. Posibleng umabot pa sa Supreme Court ang 2025 proposed budget. Ito ay kung makakasamang aaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang questionable provision sa 2025 General Appropriations Bill. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, isa sa mga maaaring idulog sa SC ay ang kino-question na umano'y mas mataas na pondo na inilaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa sa education sector. If it appears that the budget allocation of the DPH exceeds DepEd, then that's unconstitutional. Because the Constitution is very clear, no? Ang DepEd will always must have the biggest allocation in the budget. Isa sa mga maaari rin anyang maiakyat sa Supreme Court ay ang ginawa ng Bicameral Conference Committee na insertion o pagbawas sa inilaang pondo sa ilang ahensya. Kabilang narito ang pagtapya sa 12 billion pesos na budget ng DepEd. Nothing in the rules say that the BICAM can deduct or insert items or matters that were not agreed upon or discussed in the respective chambers. Sa December 30, nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Bill. Ito ay matapos ang ilang araw na masusing pag-aaral sa panukalang budget. Inaasahan na ilang items o provision ng panukalang budget ang i-veto o hindi aaprubahan ng Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.